what's up? This is Rain Manguera and this, lang tayo, random tips and tricks lang actually. So, balik tayo sa old school na way ko ng pagbablog. Since hindi ko pa matapos yung mga nire-review ko mga phones. Tambak na ako ilang to. Pero, surprise mga paparating na review sunod-sunod dyan. For now, tips and tricks muna tayo habang hindi ko pa tapos kasi medyo na overwhelm ako. So, our topic for today is basic mobile data tips and tricks. Okay, basic lang po ito. Hindi nyo kailangan na gumamit ng ADB or something. Napansin ko lang kasi na marami pa rin hindi alam tong mga basic tips and tricks na to sa mobile data. Kung paano iti-tweak para mas umayos at maging stable or bumalik yung signal ng mobile data nila. Okay, again, these are tips and tricks only and basic lang ito. Walang advanced tutorial dito. So, actually, most of these tips pwede nyo nang gawin right now pagkatapos or habang sinasabihan nyo yung video. Okay? And also, safe po lahat ng ito. Safe po ang basic tips and tricks na to. So, don't worry. Hindi nyo na kailangan itanong kung safe po ba ito sa phone. Yes, super safe po actually. And anytime magbago ang isip nyo, pwede nyong ibalik sa lumang settings. Okay? Start na tayo. Unang tip, gumamit ng magkaibang network sa dual SIM na phone mo, which I think majority naman ng mga smartphones talaga ngayon is dual SIM. Actually, hindi lang dual SIM. Kung ang smartphone mo ay may eSIM, like itong gamit ko, this Poco F8 Ultra, this is the Poco F8 Ultra, this has dual SIM. Kaso nga lang, at one time, kailangan dalawa lang ang pwedeng gumana SIM card. Either dalawang physical SIM or isang physical SIM at isang eSIM. Pero anytime, dalawa lang ang pwedeng gumana. Pero ilan po naka-install sa smartphone kong ito? Currently, 3. Dapat 4 Tinanggal ko pa yung isa. So, 3 na lang ngayon. Now, these 3, dalawa dyan is magkaiba ang network. Actually, dapat 3 ko yun. Pinahiram ko muna kasi yung isang SIM card Yung Globe. So, currently wala tong Globe dito. Pinahirap nasa hiraman na SIM card. So, let me show you para may sample lang. Para maniwala kayo sa sinasabi ko. Yun. So, punta tayo sa mobile network settings. Yan, as you can see, isang smart at isang dito SIM card. Pero kung mapapansin mo, ang dito SIM card po na yan ay eSIM. Let me show you. Punta tayo dito sa Manage SIM, sa under eSIM. Ito po, currently naka-enable ang dito SIM card sa eSIM. Yes, meron din pong eSIM ang dito, just like Globe and Smart. Yan. I'm not sure kung meron sa TNT. I think meron din naman TNT at saka TM. But, if you want an eSIM dito SIM card, meron po sila. Punta lang kayo sa website nila or sa app. Actually, sa dito app meron din. Pero ako kasi nag-purchase ako sa website mismo ng dito SIM card. Kung interesado kayo, iwan ko lang yung link nung dito website kung saan pwede kayo mag-avail. Or, again, I believe available naman siya sa dito app. Okay? So, yun. As you can see, meron pa ako isang eSIM. Smart po yan. And another, actually, isang physical SIM na Globe. Yun yung pangalawang physical SIM ko. Kaso yun nga lang, hindi ram saglit. So, ang gamit ko ngayon ay dalawang network lang technically. And lahat po ito may data. So, anong pinaka-purpose po niyan? Ang pinaka-purpose po niyan is, kung mahilig po kayong mag-travel, mapapansin nyo to. I'm sure at one time, kahit isang beses, napansin nyo na to na kapag nasa ibang lugar kayo, mas mahina for example yung smart nyo. Tapos mas malakas yung Globe or dito SIM card, mas malakas doon. Mayroong area naman na mahina ang dito, like dito sa area namin, mahina ang dito. Pero may data din naman, pero hindi siya umabot ng 200 Mbps, around 30 to 50 Mbps lang. But if smart ang gagamitin ko, umabot ako dito ng 200 Mbps, especially pag lumabas na ako ng bahay. So, dito sa bahay, gamit ko hanggat maaari is dito, as support lang naman. Pero pag lumalabas ako, like yung punta namin last week lang actually sa isang campsite sa Kalawan, that's RJ Farm. If I'm not mistaken. Yes, RJ Farm yun. Doon, wala pong signal ang smart ko and Globe. May malakas ang signal, alam nyo kung ano? Dito SIM card. And at that time, hindi pa ako nakakabili ng dito eSIM. Yes, recently ko kasi binili to. So, I therefore conclude na mas maganda talaga since ang eSIM ko, itong smartphone ko is supported hanggang 5 eSIM yata, pwede ko i-save dito. Again, 1 eSIM lang pwede mong gamitin at a time. So, pwede kang magpalipat-lipat, like kagaya rito, yan, i-enable ko tong smart eSIM na to. Okay, pipili ako kung smart ba or dito ang i-disable ko naman. So, dahil gusto ko lumipat sa smart, pinutin ko lang tong smart, madi-disable yung dito SIM card. As you can see, ina-activate niya na yung isang smart SIM card ko. Again, multiple networks sa isang smartphone, pinaka-advisable po yun para paglilipat kayo ng lugar at pupunta kayo ng ibang lugar na hindi kayo familiar kung anong malakas na network doon. Kung kompleto kayo sa SIM card like dito, Globe and Smart, meron kayong tatlong yon, yung major na tatlong yon, mas mataas ang chance na meron kayong data or internet or mobile data signal kapag pupunta kayo doon kasi pwede kayo mag-switch sa tatlong SIM card. And in my case, eto yan. Okay? Also, meron din akong tips and tricks dati binanggit na may mga areas naman na
humihina yung data nung pinaka-main SIM card mo, humihina yung mobile data kapag ka meron kang second SIM or yung dual SIM mo pareho naka-activate. May ganong area naman at meron din ganong smartphone. So medyo kapain nyo rin kasi hindi lahat ng smartphone pare-pareho yung capability. Good thing dito sa aking Poco F8 Ultra, again, solid po to, highly recommended obviously kasi ginagamit ko na siya daily driving. So this one, kapag kagaya nito sa Poco F8 Ultra, pwede kong sabay, wala akong problem sa lakas ng signal, pero the problem ko naman is may mga lugar nga yun, nakaka-encounter ako ng lugar na malakas ang dito, mahina ang smart, or malakas ang smart, mahina ang dito, vice versa or globe, ganun. So yun, number one tip ko, total dual SIM naman ng smartphone mo, gumamit ka ng hiwalay na network, magkaibang network, not parehong smart, not parehong dito, not parehong globe, okay? And if you have eSIM capable na smartphone, mas maraming network pwede. Like isa ginagawa ko, umaabot to hanggang 4 na SIM card ang at one time na ginagamit ko sabay-sabay. So, yun lang. Very highly recommended lang sa mga nagta-travel, mahilig mag-travel, and hindi nyo familiar kung anong malakas na network sa area na yon. Use multiple network setup sa inyong smartphone. Kasi allowed naman Capable naman ng mga smartphones na ngayon na gawin yon. Especially majority ng mga smartphones, at least dual SIM. Kung may eSIM ka, hanggang 7 pa. Iba, 10, depende. Iba-ibang capability bawat smartphone. So, yun yung number 1. Pangalawang tip, airplane mode in 10 seconds. Okay? Alam nyo ba na kapag nagloloko yung signal or unstable yung connection ng data, minsan, pag nag-airplane mode ka lang, i-airplane mode mo lang. Scroll down ka lang sa iyong control center yon and click this airplane mode. Usually, magbibilang ka lang ng 10 seconds. Again, 10 seconds, wag mong i-on agad kasi usually hindi pa totally bumibitaw yung band kung saan siya nakakonect. So, 10 seconds lang na pintay. Pag 10 seconds na saka mo ibalik, usually effective yon. Okay, usually, not all the time, pero usually effective yon. Kapag balik mo ng signal, okay na. Nakaka-adjust na siya kung ano yung band na available sa area na pinuntahan mo or kung saan ka man naroroon, okay? Minsan kasi nagloloko lang talaga yung band or signal na ng phone mo. Kaya minsan kailangan lang airplane mode, especially using Messenger. Madalas yun ang fix ko Either yan or yung isa pang mamay tuturo sa iyo na fix sa Messenger na nadi-disconnect or waiting for network. Yung waiting for network sa Messenger minsan ito nakaka-fix. Airplane mode lang in 10 seconds saka i-on ulit. Okay? Pangatlong tip. Ito, tried and tested na to for many years na. Manually switch 5G mobile data to 4G or LTE. Yes. Alam nyo ba na kapag ka nasa lugar kayo na may 5G signal nga kaso sobrang hina, sobrang weak ng signal at hindi kayo halos makakonect. Kapag nag-manual na lang kayo ng switch to mobile, since hindi naman nagma-manual usually ang smartphone, punta kayo sa settings, i-manual switch nyo from 5G to 4G or LTE, usually fixes the problem. Okay? Not all the time, pero usually it fixes the problem. So, like this one, nakakonect siya currently sa Prefer LTE. Kasi last time gamit ko dito yung Dito SIM card. Ang Dito SIM card dito sa area namin is walang 5G. So, useless na naka-on ang Prefer 5G or 5G lang na connection. Kasi, ang mangyayari, since hanap ng 5G, lalakas siya sa battery at wala naman talaga siya nakasasagap na internet. Hindi siya makapag-online kasi walang 5G sa area or sobrang hina ng 5G signal sa area or connection sa area. So the best thing to do is switch mo na lang manually. Punta ka mismo sa SIM card settings mo, switch mo manually to 4G preferred or prefer LTE na lang. Okay, iba-iba nakasulat yan Iba-iba nakasulat yan usually, pero baba ka lang ng one option down. Yan. Usually nakalagay dito 4G or minsan 4G LTE or 3G. Pero wala nang 3G kasi sa Pilipinas, so useless na yan. So, prefer LTE na lang or prefer 4G kung available po yun. Okay? Mas makakakuha ka na mas maayos na signal. Okay? Pero again, that's dependent pa rin sa area nyo. Usually lang naman sa akin nag-work yan and possibly mag-work din sa inyo. And tried and tested ko na rin ito na nag-work talaga siya kapag gano'n. Usually pag pupunta ako dumadayo sa ibang lugar, ganito ginagawa ko. Ang hina ng 5G, baba muna tayo sa 4G or LTE. Okay? Pang-apat. Sa pang-apat naman na trick is clear recent apps. Familiar naman kayo dito, no? Yan, pag nagganyan ako yan. Yung mga recent apps na yan. Yan, mga yan. Usually, kapag sobrang dami yan, minsan nagkoko siya ng bug sa smartphone nyo. So, what you should do is i-clear nyo yan. Minsan, nakakatulong talaga yan, promise. Kasi minsan, yung isa pala dyan sa mga apps na yan, kunwari, ang ginagamit mo pala ay YouTube. Kaso,
At that time na ginagamit mo, may iniwang kang app na kumukonsumo or nagda-download pala ng update sa background. So what you should do, kung ang priority mong app ay hindi makakonect na maayos, mas maganda, i-clear mo, tanggalin mo lahat yan. Meron naman usually switch dito, yung clear all, like ito like dito sa Poco, yung all, or isa-isahin mo na lang kung walang ganun. Sa Nothing phones kasi wala yata, or nasa pinakadulo pa yung clear all. But what you can do, clear all mo na lang, isa-isahin mo na lang if hindi kaya na clear all agad ng isang pindutan lang. Okay? So yun lang naman. Minsan nakaka-fix din siya ng problem. Dito sa panglimang tip, hindi ito ginagawa usually ng ibang mga nakakilala ko mga tropa. So what you should do naman is force tapping the app. Okay? Applicable to usually, and tried and tested ko na to pag gagamit ako ng Messenger. Usually Messenger talaga may mga problem, and Facebook actually. So usually ang nangyayari kapag walang signal na maayos, lumalabas sa taas ng Messenger is waiting for network. Sabihin hindi siya makakonect, tapos yung sinesend mo na stuck siya sa sending lang. What you should do, usually nakaka-fix din ito ng problem, long press mo yung app, yung Messenger, kahit hindi sa Messenger, kahit ibang app, kahit yung games mo mismo, gawin mo to kung nagloloko sa internet ang games mo, sa online, sa mobile data, yung games na inano mo, pwede po ito. So, long press mo lang po, yan. Pagka long press, click mo yung letter I na may bilog. Itong nasa kaliwa usually. Basta yung letter I na may bilog, ibig sabihin information about the app. So, click mo yan, and what you should do, click mo lang yung force tap. Okay? Pagka force tap, pwede mo na siyang i-open ulit. Usually, nafi-fix na yung problem. Yung bug, especially sa Messenger, sa dami ng bug ng Messenger, usually nafi-fix using that technique. Basic lang, simple lang, pero para sa akin, minsan effective siya. Okay? Now, pang-anim naman na tip. When all else fails, reboot or restart your phone. Okay? Usually, it fix all the problem. Kaya ako kung FYI lang, no, itong phone ko ay nakaset na mag-reboot or mag-automatic reset. Nakaschedule na siya na mag-automatic reset. Every 5 a.m. mag-off siya. 5:10 a.m. mag-on siya ulit. Tapos naka-automatic na yun, nakaschedule na para hindi ko na gawin yung mag-reboot araw-araw. Now, if ngayon ngayon nagkakaproblema yung smartphone mo, pwede ka naman mag-manual reboot. Okay? Long press mo lang yung power button mo. Usually, long press mo lang. And then, hintayin mo lumabas yung reboot or restart. Dito sa case na to, hindi pala siya pwedeng i-reboot ng ganun. Power button, up button yata. Ayun, ito pala. Sa Poco, ganun. Power button and up volume. So, yun. Reboot lang. Pagka ni-reboot mo yan, usually, na-fix na yung problem. Usually, nagkakaroon lang ng issues sa RAM. Distributed din siya sa dami ng apps na ginamit mo sa maghapon, kaya medyo nagloloko na siya at hindi niya mabigyan ng maayos na RAM yung ginagamit mo na currently na Messenger maybe or game. Usually yung pag-reboot, okay, i-restart mo lang yung phone mo, na-fix na yung problem na nararanasan mo. Usually, okay? Tried and tested na rin to. Sabi nga, when everything fails, reboot your phone. Usually, na-fix na yan. Okay? Bagong connections, bagong band na napili usually din, bagong RAM na gumagamit, and kung ano yung gamit mong app, siya na yung pagpo-focusan ng RAM at ng chipset, yun. Kaya mas magiging optimized kung ano yung balak mong gamiting app na yun. Okay? Reboot mo lang or restart your phone. Pareho lang naman yung reboot and restart. Pang-pito. Okay? Ito naman, in case lang naman na may mga times kayo, like sa oras ng trabaho, hindi nyo pwedeng gamitin ang phone nyo. Like, iiwan nyo lang naman sa locker. Or basically, hindi nyo talaga pwedeng gamitin ng phone nyo pero nasa bag nyo, nasa bulsa nyo. Kapag ka mga ganong sistema, mas makakatipid kayo sa battery at hindi agad mauubos ang mobile data nyo, especially kung allocated lang talaga, like 1 gig lang per day ang konsumo nyo. May ganun 2 gigs lang, mga promo na sinasubscribe nyo, maliliit lang. Kapag oras ng trabaho, switch kayo sa battery saver. Why? Para mas ma-optimize, piling-pili lang yung makakalusot na notifications at piling-pili lang yung apps na gagamit ng mobile data mo or kakain ng mobile data mo while hindi mo ginagamit ang phone mo. Like again, pwedeng nasa trabaho ka, nasa biyahe ka, nagdadrive ka, hindi mo kailangan ng mag-check ng phone mo at the time, matagal, ilang oras, mag-battery saver ka. Nakatipid ka na sa data, nakatipid ka pa sa battery. Okay? Tip ko lang naman yan sa mga ganong ang sitwasyon, yung kailangan hindi nga gagamitin ng phone ng mga ilang oras. Now, number 8 naman. Ito naman sa mga mahilig manood ng mga videos online. Mga streaming apps like Netflix, like YouTube, Facebook, so on and so forth. Alam nyo ba na mayroon namang what do you call this? Kapag pupunta kayo ng YouTube, sa mga hindi pa po nakakalam, pero I'm sure alam na ito ng karamihan, but if ever na hindi mo alam, pwede po kasing
i-adjust. Like kunwari ito. Kapag nag-play kayo ng isang video sa YouTube, click nyo lang dito sa taas, corner. Okay, per video setup to. Kung gusto nyo na naka-global setup na, ituturo ko rin sa inyo. But for now, per video setup, at the time, gusto mo lang yung video na yun lang ang papanoorin mo at gusto mo, at yun lang ang video na medyo mahina ang signal at the time din na pinapanood mo siya. Ito sa quality, choose mo lang yung data saver or again, sa quality, punta ka sa advanced, ikaw ang pipili ng resolution na gusto mo. 720p, 480p, 360p. 480p siguro pinaka-acceptable pa. Pag nag-360p ka, masyado ng pixelated yan. 480p acceptable pa, nasa standard definition pa yan. 720p, HD na yan, and 1080p Full HD. 1440p, 2K, and 2160p is 4K resolution. Now, kung gusto mo naman global, gusto mo, ganun na yung setup ng YouTube mo, punta ka na lang sa profile pic mo dito sa baba, sa corner, sa kanan, to, yun. And then, from here, settings, baba kayo ng konti, quality, yan. So, pili ka either data saver or higher picture quality. Pero, again, kung mahina ang signal sa area nyo, set ka sa data saver, iset mo yan sa data saver lahat. Kung mahina ang signal sa pinuntahan mong lugar or sa area nyo mismo. Okay? So, yun lang naman. Sa akin, since nandito naman ako sa bahay, higher picture quality na lang. So, yung matataas lagi na resolution. Pero pag lumalabas ako, binababa ko yan sa data saver para pag may gusto akong silipin na video, hindi masyadong struggle at hindi mataas yung demand sa mobile data na nakasubscribe ako. Okay? So again, depende sa inyo yan. Pero recommended ko nga, kung kailangan nyo manood talaga at mahina yung internet, go for data saver, lower picture quality po yan. Same here, yan. See that? Both mobile data and Wi-Fi. So, sa mobile data, ang pinaka-focus nyo na siguro, go for data saver, lower picture quality dito sa mobile network na setup. Mayroong ganito rin ang Facebook actually. Punta tayo sa Facebook. Dito sa inyong Facebook app, punta kayo dito sa hamburger menu sa kaliwa. Ito. Itong sa may ng mismong Facebook. Click nyo po yung hamburger menu na yan. And then, punta kayo sa settings and privacy. Then, punta kayo dito sa settings sa taas. Yun! Pasok! And then, scroll down konti. Under preferences, okay? Punta kayo dito sa media. Ito pong media. Yan. Click nyo po yan. And then, data saver nyo. See? Use up to 40% less data. So, makakapag video stream kayo na hindi nga lang ganun kataas ang resolution. Pero, the point is, makakapanood kayo maayos. Well, if maayos pa rin naman yung pixelated sa inyo. The point is, nakakapag-play ng tuloy-tuloy yung video. Okay, so that's data saver. Okay? And then para sa mobile data, yan, check nyo. And kung Wi-Fi, ganun din. Ayun. So, ayun. Again, data saver, available po. Sa ibang social media apps, available din po yan. Punta lang kayo sa mga kanya-kanyang settings. Okay? So, yun po yung pangwalo, lower streaming quality ng mga videos nyo para mas makapanood kayo na maayos. Okay? Pang-siyam, switch off Wi-Fi. So, kung nasa lugar naman kayo na wala namang Wi-Fi kayong kinokonek, nasa travel kayo, nasa biyahe, or nasa trabaho, hindi kayo pwedeng kumunik sa Wi-Fi. Ang available lang talaga is mobile data. Nakakonek ka currently sa mobile data. Pero, naka-on din ang Wi-Fi mo kahit wala namang kinukonikan. Alam niyo ba nakaka-interference sa signal na sagap ng smartphone mo sa mobile data? So, what you should do, off nyo po yung Wi-Fi. Like as you can see, gamit ko kasi ngayon mobile data. Off nyo yung Wi-Fi para hindi siya lumilipat sa Wi-Fi na wala naman palang internet doon pero lumilipat siya doon, sumisilip-silip siya doon kasi naka-on eh. And nag-i-scan siya pamiyat-miya and then malakas din sa battery yun kasi nag-i-scan siya sa wala naman. Kasi wala ka naman balak i-connect siya sa Wi-Fi na ibang bahay, ibang lugar, ibang tao. So, what you should do, wala kayong Wi-Fi sa paligid, wala kayong kokonikan, turn it off. Mas nakakapag-focus ang smartphone sa mobile data nyo lang. Okay? And finally, pang-10. Okay, when all else fails din, kagaya dun sa reboot and restart your phone in case na wala talagang nabago. Ito na yung pinaka-last ditch option nyo. I-clear data nyo yung app or i-reinstall nyo na lang from Play Store. Okay? Clear data kasi hindi nyo pa siya uninstall. Like, Messenger. Punta kayo dun sa info ulit. You can clear data. Okay? See this, clear data. Clear data nyo. And usually, mafi-fix na yan. If hindi pa rin na-fix, then uninstall nyo na. This one. Yan, uninstall nyo. And then, i-reinstall nyo na lang sa Play Store. That's yung talagang last resort na. Ngayon, kapag wala pa rin, ayaw pa rin, may problem na talaga either sa Messenger app or kung anong app ang gamit mo or sa mismong
network kung nasaan ka at the time. Okay? Huwag mo na ipilit. Talagang, yun lang yun. Hanggang doon lang talaga. May mga sitwasyon talaga na sa mobile data connection na wala kang choice, kundi tanggapin na rin katotohanan na mahina talaga yung data sa area na yun. So yun yung mga top 10 na basic at simple lang, madaling sundin, hindi mo kailangan maging advanced user para lang magawa mo tong tips and tricks na to. Okay? Yang 10 yan, gawin mo. Highly recommended ko yung una, yung sabi ko na gumamit kayo ng multiple SIM card na magkaiba ang network. Kasi sa akin napaka-helpful po siya. Lately, alam ko na sinabi ko before na huwag kang gagamit ng multiple SIM, pero may mga times din na kailangan mong ibaliwala yung time na yun. Kasi kapag multiple SIM nga naman naka-on, di ba sabi ko doon sa isang old video ko na usually umihina yung signal ng isang SIM card. Totoo naman po yun. Pero may times din kasi na wala kang choice. Yung SIM card na yun is kailangan mong gamitin kasi nasa ibang lugar ka, iba ang malakas na signal. Or, what you should do, pwede mo pa rin implement yung lumang tips ko na yun. Huwag kang gagamit ng dalawang SIM card kasi meron namang on and off sa SIM card. Pwede isa lang gamitin mo at a time. Like dito sa mobile network, yes, pwede mo namang i-off or i-disable yung ibang mga SIM card. Isang SIM card lang naka-on. Pero lahat yon nandun sa phone mo. Pwede mong i-activate o i-turn on anytime. Kung gusto mo na isang SIM card lang talagang gumagana at a time, at least nandun. Lalo pa ngayon na available na ang eSIM feature sa mga smartphones. Why not, diba? Available na po. Pwede nyo na pong gawin yun. And applicable pa rin yun sa mga smartphone na mabibili nyo ngayon sa market. Okay? So, ayan. I hope naging helpful ito. And like I said, balik lang tayo sa dating format muna ng pag-vlog. Tips and tricks muna tayo. And since ang tagline ng channel na to is Tech Simplified, so, not really for advanced users yung tinuro ko today. But if it still help pa rin sa inyo, I consider nyo subscribe, like, or share pa rin. Okay? Again, this is Rain Manguera. Next time siguro yung wifi naman. Mga basic lang din, basic tips and tricks. Anyway, abangan nyo na lang. Subscribe lang kayo kung hindi pa kayo subscribe para at least ma-notify kayo. Marami pa tayong tips and tricks na gagawin this year. I-update ko rin yung mga lumang tips and tricks ko na may mga tips and tricks kasi hindi na applicable. So, i-update ko na lang nang i-update every time na may mga bagong technology or bagong implementation sa mga tips and tricks na yun. Okay? So, yun lang. Rain Manguera again. I'll talk to you again soon.